Okay, ito po ang ating pagpapatuloy ng ating series sa ating pag-aaral ng ating membership vows. Ito yung mga sinumpaan natin sa ating tipan bilang ang mga miyembro. At dito nga ang ating layunin ay ating matutunan and what things do we commit to do in our covenant and what vows do we make. Ang ginagawa natin, we review our commitments as covenant members of the church and ngayon na tayo nag-aaral na ng mga specific vows. Sa mga nakaraang lesson, sa mga nauna ay nag-aral tayo ng general principles underlying our vows at dito ay para yung pagsasagawa natin ng mga ating sinumpa ay hindi na ay sinumpa namin to kailangan namin gawin, gagawin natin legalistically, kundi ito ay doon mismo sa tipan nakasaad na ito ay may espiritu ng kagalakan na dahil ito ay tugon natin sa pagliligtas ng Diyos at hindi bilang kondisyon ng ating kaligtasan. So, yung mga general principles underlying our vows, yun yung pinag-aralan natin sa unang tatlong lesson. At sa nakaraang lesson, pinag-aralan natin ang biblical correction. Kasama yun sa ating mga tipan. Sa tipan natin, mayroong ganong part na yun ang pinakakongkretong ating gagawin, ang mag-exercise ng biblical correction. At sa umagang ito, ang ating ngayong makikita sa ating tipan na konkretong ating sinusumpaan ay ang ating tungkulin na maging tapat sa public assembly and private prayer. Titingnan nga natin, ito yung sinasabi sa previous paragraph, we will work and pray for the unity of the Spirit in the bond of peace. We will exercise an affectionate care and watchfulness over each other, faithfully admonishing and entreating one another in brotherly love as occasion may require. So, mula dito ay dito nga yung nagmula yung ating lesson last time na yung ating tungkulin bilang mga miyembro ay na magkaroon noong pag-exercise ng tama, gentle, loving, biblical correction sa mga kapatid na maaaring nagkakasala at nalilihis sa kanilang landas. Sa uh, sa kasunod na paragraph ay itong sinasabi, we will therefore not forsake the assembling of ourselves together nor neglect to pray for ourselves and others. May mga kasunod yan na pangako, yun yung mga ating pag-aaralan sa susunod. Pero dito pa lamang ay ito yung dito magmumula yung ating lesson sa umagang ito na kasama sa ating sumpa, we will not forsake the assembling of ourselves together nor neglect to pray for ourselves and others. At kaya nandito yung ating uh, nandito yung ating pag-aaral na ito ay tungkol sa public assembly and private prayer. Yun yung binanggit, not forsake the assembling of ourselves together, nor neglect to pray for ourselves and others. Ngayon, yung pagkakasabi ay negative, we will not forsake. Uh, so, baka ito'y nakakalito. Kung ating gustong linawin, halimbawa sinasabi, do not forsake assembling para sa positive na pagkakasabi, do stay, continue assembling. So ang ating sinusumpa kapag sinasabi nating we will not forsake assembling, tayo ay magpapatuloy sa pagtitipon. So yun ang pinaka-konkretong ibig sabihin nun. Pag sinabi natin hindi tayo titigil, tayo magpapatuloy na magtipon. Pag sinasabing hindi natin kaliligtaan ang pananalangin, we do not neglect praying, ibig sabihin we do remember to pray. Ating aalalahanin na manalangin. At sa pagkakasabi ay, we do neither of these bad things. So ito ay sinasabing, we neither forsake the assembling of ourselves, nor neglect to pray for ourselves and others. So ito ay kailangan, pareho mo silang ginagawa, hindi tama na yung isa ay tutuparin mo na you commit to public assembly but neglect private prayer, or na kapag ikaw ay committed to the public assembly, pwede ka nang hindi mag-pray, or kapag ikaw ay nagpe-pray naman, ay pwede ka nang hindi sumama sa public assembly. So, sinasabi na we
will not forsake assembling nor neglect praying. So at kung linawin natin into a positive statement, ang ibig sabihin nito, we do both of these good things. We stay or continue assembling and remember to pray. So dito sa ating pag-aaralan na paragraph, we will not forsake the assembling of ourselves together nor neglect to pray for ourselves and others. Dalawa ang gagawin kong paghahati. Una, gusto kong mapalinaw sa atin why we must publicly assemble. At pangalawa, why we must also privately pray. At may pagdidiin sa salitang also dahil yun yung diin ng ating covenant. So una magsimula lang tayo doon sa tanong why we must publicly pray. Ang isang simpleng sagot, why we must publicly assemble. Ang isang malinaw na sagot diyan, isang simpleng sagot ay that God calls us to assemble. Ang sinasabi sa Psalm 107, maliban pa sa maraming ibang mga talata, let them thank the Lord for His steadfast love, for His wondrous works to the children of man. Let them extol Him in the congregation of the people, and praise Him in the assembly of the elders. Ito ay isang diretsong panawagan mula sa Diyos na ito ang ating dapat ginagawa, na tayo ay magtipon at doon sambahin ang Diyos kasama ng kapulungan. Pero meron ding tanong at magandang ating idiin palalo, why does God call us to assemble? Bakit tayo tinatawag pa na mag-assemble? At ang sagot na dapat nating maunawaan ay hindi ito dahil kailangan tayo ng Diyos, hindi dahil may pangangailangan siya sa atin, kaya niya tayo tinatawag, kundi na ito ay tayo ang may nangangailangan sa Kanya. Ito ang pinapahayag sa Psalm chapter 50, verse 12 to 15. Yes, sabi, if I were hungry, I would not tell you, for the world and its fullness are mine. Do I eat the flesh of bulls or drink the blood of goats? So dito ay uh, ginagamit ng Diyos yung dahil siya ay nag-utos na dapat mag-alay ang mga sumasamba sa Kanya ng bulls and goats. Sabi niya, tingin nyo ba kailangan ko yan? Iniinom ko ba yan o kinakain ko yan? So para bang sinasabi niya na hindi ganon. At kanyang lilinawin sa poetic na kanyang delivery, makikita natin kung ano ang talagang nakapagluluwalhati sa Diyos. Offer to God a sacrifice of thanksgiving, isang pasasalamat na siya ay nagligtas na sa atin. Hindi na meron tayong dinadala sa Kanya na pag tas ang Diyos ang magpapasalamat sa atin o ang Diyos ang magbibigay ng pagpapala sa atin bilang tugon sa ating mga inialay sa Kanya, kundi tayo ang tumutugon na pasasalamat sa nauna niyang pag-ibig sa atin. We offer a sacrifice or thanksgiving and perform our vows in thanksgiving to the Most High. At ito ang ginagawa natin. We call upon God in the day of trouble at He will deliver us and we shall glorify Him. Ito ang nagdaan para tayo ay magluwalhati sa Diyos kapag tinawag natin siya at siya ay nagligtas sa atin at doon siya naluluwalhati. Hindi sa ating pagdadala ng mga alay, hindi sa ating pagbibigay sa Kanya, yun ay tugon natin sa Kanyang pagliligtas sa atin at sa ating patuloy na pagtawag sa Kanya at paghingi ng tulong sa Kanya na yun ang ginagawa natin sa pananalangin at sa lingguhang pagsamba, doon naluluwalhati ang Diyos. So ito ang dahilan ng pagtitipon, ang pinakamalalim na dahilan kung bakit kailangan nagtitipon ang mga mananampalataya ay dahil sila ay nangangailangan sa Diyos, hindi ang Diyos ang nangangailangan sa kanila. Ang daming sumingit slide. Kaya itong titingnan natin, dito nagmula ang lengguwahe ng ating covenant, at yung covenant na yun ay ginagamit naman na dati pa ng maraming ibang Baptist. Sa Hebrews 10:24 to 25, ito naman ay isang kilalang talata at na
familiar sa atin yung salitang not forsaking assembly kasi ito ay isang biblical phrase na ginamit ng isang biblical author. Sabi, let us consider one another to provoke unto love and to good works, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching. Ito yung King James Version. Dito ginamit yung salitang forsaking. Sa ESV, ang ginagamit na salita ay not neglecting to meet together. At actually, itong salitang neglect, sila lang ang gumagamit niyan. At yung NLT, yung dahil at tingin ko hindi magandang translation ng salitang neglect dahil para bang nagsisensure ito ng even the mild neglect. Pero kung titingnan din natin yung mismong salitang ginamit sa Grego, ay hindi kasama sa range of possible meanings ang salitang neglect. Kaya yung salin ng lahat ng iba ay mas angkop, sabi ng NASB ay abandoning imbis na neglecting, giving up, o sumusuko, yung NIV, forsaking, yung ginagamit ng King James at ng Legacy Standard Bible. At ito ay hindi na pinagbabawal ang kahit konting pagliban, na para bang basta mawala ka isang beses ay sobrang lumilihis ka na, kundi ang babala nitong manunulat sa mga taga-Hebreo ay yung tuluyang pagtalikod. So yun yung kanyang sinasabing wag gagawin, na wag mo itong sukuan, wag mo itong talikuran. At kaya yung ating ding Tagalog na tipan, yun ang ating ginamit na salita, ay hindi namin tatalikuran ang pagtitipon ng iglesia. We will not forsake the assembling of ourselves together. Dahil ito ang mismong gamit na salita. At kung titingnan natin, ang mas punto naman ay dito sa pag-unawa natin, imbis na forsaking, yun ang sinasabing wag gawin, ang sinasabing gawin ay exhorting or encouraging one another. Yun ang ginagawa mo kung ikaw ay mag-a-attend. Diba? Kaya tayo magpapatuloy ay para tayo ay gampanan natin yung ating tungkulin na magpalakasan ng isa't isa. At kaya doon uli bumabalik yung sinabi nga natin na dahilan kung bakit tayo nagtitipon, dahil tayo ay may pangangailangan. Kailangan natin ng tulong ng bawat isa na magpalakasan. So, we strengthen and encourage one another by gathering. At even yung simple na just being present ay isang malaking encouragement. At so halimbawa ako'y mangangaral tapos walang umattend. Ito ay isang discouragement na mangyayari sa isang mangangaral, na para bang yung kanyang pinangangaral ay hindi pinapahalagahan. Pero hindi lamang na para bang sinasabi ay hindi ka kasi magaling na mangangaral. Maaaring ang dating ay at ito'y naku-communicate din sa mga kasama mong dumadalo. Halimbawa, ikaw ay umattend dito tapos 2 o 3 lang kayo na makikinig ng pangangaral palagi, o ikaw ay nag-iisa at wala kang makasama. Hindi ba ang parang kung laging ganun ang inyong karanasan, ang magiging dating sa inyo, wala bang naniniwala dito, mali ba ako? Ay ito ay maaaring magkaroon ng epekto sa inyo na mapahina ang inyong pananampalataya, mapa-question kayo kung totoo ang inyong pinangahawakan, baka maghanap kayo ng ibang katuruan. So, ito ay, at kung lumalabas na marami kayong kasama, nakikita nyo na may mga kasama kayong ipinagdiriwang ang mga katuruan na inyong pinangahawakan, ikinagagalak nila din ang mga ikinagagalak nyong katotohanan. Ito ay isang encouragement sa atin na magpatuloy sa ating pananampalataya. So makikita natin even simply being present is already an encouragement. Kaya yung kinakabit dito, imbis na lumiban o talikuran ang pagtitipon, ay kayo'y magpakita, you do continue in gathering and exhort and encourage one another. Kung titignan natin yung connection ng faith and rest in the Reformed confessions,
makikita natin halimbawa sa 1689 Baptist Confession chapter 14, yun ay of saving faith. Ang kanyang description sa ano ang principal acts of saving faith is resting upon Christ alone for our justification, sanctification, and eternal life. Ito ang ating ginagawa, ito ang principal act of saving faith. It is what makes faith saving kapag ikaw ay humihilig kay Kristo lamang for your justification, sanctification, and eternal life. Ito ay kapareho ng pinapahayag sa Belgic Confession, Article 23, na sinasabi, we do not claim anything for ourselves or our merits, but rely and rest on the only obedience of Jesus Christ crucified. So ganito ang itsura ng pananampalataya, faith is resting. At dito lalabas ulit yung sagot nga natin kung bakit tayo kailangang nakikipagtipon dahil kailangan nga natin ang pagpapalakas na nakukuha natin, kailangan natin ang kapahingahan. So, we commit to a weekly rest or Sabbath on the Lord's Day as a continuing expression of our continuing dependence on God's grace, which He gives to us through the instrumentality of His church. So, ito ang masasabi nating pinaka nagbibigay ng importansya ng ating pagtitipon. Ito ay pagpapahayag ng ating patuloy na pangangailangan sa Diyos. Dahil nakikilala natin na kung tayo'y maiwan sa ating sarili, ay hindi natin kayang magpatuloy sa mundo. Kaya tayo ay umaatras, nagpapahinga, kasama ng lahat ng uh, hinirang ng Diyos, ng ibang mga mananampalataya. At ito'y alam natin na sa pamamagitan nila binibigay ng Diyos sa atin ang kanyang biyaya, kaya tayo ay nakikipagtipon sa kanila in that weekly rest. Sumingit dito. So, kapag ang tao ay nagpapatuloy sa kanyang gathering, ang napapakita nito siya ay nagpapahinga at ang kanyang pinapahayag ay ang kanyang dependence. At ang nagiging bunga nito ay ito ay isang encouragement sa kanyang mga nakakatipon. Pero kung ikaw ay lumiliban, tumatalikod doon sa pagtitipon, ito ay para bang abandoning the rest. Tinatalikuran mo yung iyong pagpapahinga at ang iyong pinapahayag, ah, ang iyong nagiging confession ay para bang ikaw ay sapat na sa iyong sarili. Kung sa iyong palagay, ikaw ay nasa maayos pa ring kalagayan, kahit na hindi ka makipagtipon at hindi ka nagpapahinga, parang sinasabi mo na meron kang sapat na kalakasan para lumakad namang isa dito sa sanlibutan. At ang kinakalabasan nito, ang nagiging bunga nito ay iyong inilalagay sa panganib ang iyong pananampalataya. Kaya sa ganitong pag-unawa ay nakikita natin ang itong duty of itong vow na ating sinusumpaan na tayo ay we do not forsake the assembling, hindi siya actually parang ganun ka yung ang tingin natin ay itong taong lumiliban sa kanyang attendance, hindi nagpapakita, ay para bang tamad sa kanyang tungkulin, tamad sa kanyang pangako. Actually, ang mas problema ay masyado siyang masipag kasi hindi siya nagpapahinga. So, dapat mag-iba tayo ng paningin doon sa mga lumiliban. Itong konsepto ng kailangang pagpapahinga ay para bang pag-amin lamang na halimbawa ang tao kailangan niya matulog. At kapag ang tao ay gustong-gusto at masigasig na kailangan kumikilos ako, kailangan inaayos ko ang aking hanap buhay at hindi siya natutulog, di ba tayo mag-aalala sa kanya? At hindi na ang tamad mo naman matulog. Di ba hindi ganoon ang nagiging tugon natin? Tayo ay mag-aalala sa kanya na meron siyang problema at tayo magiging concerned. So, ganito ang parang nangyayari sa isang taong lumiliban sa kanyang sa pagtitipon. Siya ay nakakalimot sa pagpapahinga
ang nabubuo sa kanya, mas na-encourage sa kanya ay pride in himself, at parang isang self-sufficiency. At ang nangyayari nga, napapanganib ang kanyang pananampalataya. Kung ganito ang ating pag-unawa sa attendance, una, a brother's habitual absence warrants serious concern, not harsh condemnation. Dahil nga, ang nangyayari sa isang nawawala sa pagtitipon ay pinapanganib niya ang kanyang sariling pananampalataya. Parang nakakalimutan niya ang kahalagahan ng ebanghelyo, mas nagpapatuloy lang siya ng walang pahinga sa sanlibutan. So ang kanyang isip ay uh, in danger of conforming to the patterns of this world, tulad ng sinasabi sa Romans 12. At hindi siya nagkakaroon noong intrusion of the Word of God para hindi siya ma, uh, mapigilan siya sa patuloy na mahulma sa patakbo ng mundo. Uh, Ako nga ay madalas ko na ring nasabi na sa lahat ng commandments, actually the fourth commandment ang pinakakinakatakot ko na maging ako yun yung pinakamasaway ko, dahil lahat ng iba, even killing, ay para bang kung meron akong Sabbath, na kung ako ay mabalik doon sa Sabbath, maaari akong matawag muli ng Ebanghelyo, mapaalalahanan ng katotohanan, at matawag muli sa pagsisisi. Pero kung hindi ako nagpapahinga at hindi ako tumitigil, ay baka magpatuloy akong mas lalong lumalim sa kasalanan. Kaya yun ang pagiging crucial ng attendance, ng resting on the Sabbath, ay ito ang pamamaraan ng Diyos, ang dinisenyo ng Diyos para mapigilan ka na hindi mabaon at lalong mapalalim sa makasalanang mundo. Gayunpaman, tinding sasabihin, more severe measures are warranted when it is a case of decisive forsaking and abandoning of the assembly. So ito ay kung pagkatapos siyang kausapin, halimbawa na, "Uy, kumusta ka na?" Dahil nga nawawala siya for a while at kinausap siya at hinabol, ay, "Hindi ka ba maka-attend kahit saan?" Di ba gano'n naman tayo, hindi naman na gusto lang natin na uma-attend siya sa atin, ayaw natin na nababawasan tayo at nababawasan yung offering. Hindi ganoon ang ating pananaw. Okay, ang ating habol ay yung ating kapatid ay na ilalagay sa kapahamakan ang kanyang pananampalataya. So sa una, kahit umabot pa yan ng mga taon, ay ating habulin na sasabihin, hindi, ikaw ba ay hindi maka-attend kahit saan? 'Di ba? Kung maayos naman ang kanyang tugon, nakikita natin na nag-i-struggle siya sa kung saan, meron siyang kahirapan na required siya sa trabaho o kung ano man na pinagdadaanan, maaari din na talagang hindi niya gano'n ka nakikita ang kahalagahan ng pagpapahinga at kailangan pa siyang maturuan. Pero kung maging sa gano'n ay nagpapahayag tayo ng concern rather than harsh condemnation. Pero kung mapunta na nga siya sa kalagayan na, hindi naman, wala naman ako napapala diyan, eh. Kung ganoon ang kanyang attitude sa assembly, na hindi niya at all kinikilala na may kahit anong kabutihan na nakukuha sa assembly tulad ng disenyo ng Diyos, at ang nangyari, mas nakikita niya halimbawa na mas madami pa akong nakukuhang inspiration na sumama sa mga volunteer work, sa mga pagpoprotesta. Nakikita ko na mas may ginagawa ako para sa lipunan, or na kapag ako'y sumasama sa mga volunteer organizations dito, mas nakaka-inspire ito sa akin. Kung ako ay manalangin na lang sa bundok mag-isa, mas nagkakaroon ako ng spiritual refreshment, yun na lang ang aking gagawin kaysa makipagtipon. So ito ay, ang pinapahayag niya ay self-sufficiency, taliwas sa pananampalataya. Ah, at ah, at kung talagang napunta na siya sa parang pagkamuhi at pagtalikod doon sa assembly at kanyang sinasabi na ito'y walang saysay, walang kwenta, ito nga ay isa ng kailangan na ng mas severe na rebuke. Not necessarily, again, excommunication, pwedeng talagang
paglalatag lang sa kanya ng batas ng Diyos, mali ang iyong ginagawa, yan ay may karampatang kaparusahan, may galit ang Diyos sa ganyang kasalanan. So, ganong klaseng mga babala ang maaaring lumabas sa atin at yun ay tama pa rin. Pero dapat nga meron tayong ganung pag-unawa sa kalagayan noong tao. So, kaya natin sinasabi, we will therefore not forsake the assembling of ourselves together. Kaya natin sinasabi at pinapangako yan, yun ang pinagmumulan na hindi tayo nag-iisip lang na ito isang magandang gawin, ito ang ating trabaho para sa Diyos at para sa iglesia, kaya tayo nangangako. Kundi ginagawa natin ang sumpa na iyan dahil tayo ay naniniwala, ito ay pangangailangan ng ating kaluluwa. So para kang nangangako na aalagaan ko ang aking sarili, matutulog ako ng tama. Yun ang ganoon ang espiritu ng ganitong vow at hindi yung parang isang legalistic act. At maliban doon, kaya natin ikakabit, nor neglect to pray for ourselves and others. At kung kaya nga uh, sa ating outline sinasabi, we must publicly assemble, yun yung ating unang discuss ngayon. Gusto ko lang idagdag at maikli lang, we must also privately pray. Sabi natin, we will not forsake the assembling of ourselves together, nor neglect to pray for ourselves and others. Ito ay phrased that way dahil una may common tendency na either you just publicly assemble or privately pray. Na kung yun nga, nakikita nyo na sapat na manalangin na lang ako mag-isa, hindi na lang ako makikipagtipon. Or naisip mo na dahil sa aking pagtitipon, hindi ko na kailangang manalangin in private. Pero yung ating covenant commitment ay pareho, hindi dapat pinapabayaan ang kahit isa. So we say, assemble publicly and pray privately. Kung ang gusto natin matutunan ay ang importance of private prayer in general, ay balikan na lang natin yung isang lesson na itinuro ko dati sa Reformed Piety, Grace Through Prayer. Maaari niyang makita sa YouTube. Pero ang ating interest today is particularly why do we need to not merely publicly assemble but also privately pray? Bakit natin binibigyan diin na kailangan ay kailangan na pareho nating ginagampanan ang dalawang ito? Why do we need to not merely publicly assemble but also privately pray? Kung isipin natin ang praying privately but not joining assembly, tulad nga nang nasabi kanina, ang ipinapahayag nito ay self-sufficiency, na sapat na para sa iyo na ikaw lang manalangin mag-isa, magbasa ng Biblia mag-isa, hindi mo kailangan ang pagkilos ng banal na espiritu sa pamamagitan ng iglesia, ang iba-ibang mga kaloob na pinagkaloob sa iba't ibang mga miyembro na ginagamit ng Diyos bilang daluyan ng kanyang pagpapala sa iyo. Kung kung ikaw ay tumatayo sa iyong sarili, sinasabi mong hindi mo kailangan ng tulong ng mga binigay ng Diyos na mga nagtuturo, ang kaloob ng Diyos sa iba para mas lalo mong maunawaan ang ang salita ng Diyos. So ang pinapahayag mo nga ay sapat ka na sa iyong sarili. Parang hindi iyon, taliwas iyon sa pananampalataya. Pero pwede rin kung isipin din natin yung kabaligtaran, yung constant in assembly but neglecting private prayer, ito naman ay nagmumukhang pagpapakitang tao lamang at ito ay performative hypocrisy. At ito ay makikita natin sa Matthew chapter 6 verse 5 to 6. Sabi ni Jesus, when you pray, you must not be like the hypocrites, for they love to stand and pray in the synagogues and at the street corners, that they may be seen by others. Truly I say to you, they have received their reward. But when you pray, go into your room and shut the door and pray to your Father who is in secret, and your Father who sees in secret will reward you. So ito ay sinasabi na hindi tayo dapat nananalangin hindi na bawal na mag-pray in public all the time. Ginagawa natin every time mag-pray in public. Hindi yun mali. Ang sinasabi dito ni Kristo ay mali na gawin ito bilang pagpapakita. Ang pagpapakitang tao sa iba para magpasikat na ikaw ay banal. At ang kanyang mungkahi ay
Sabi ni Kristo, manalangin kang mag-isa, shut the door and pray to your Father who is in secret. Your Father who is in secret will reward you. So dito ay sinasabi niya mismo na manalangin kang mag-isa. Kung ikabit natin to sa isa pang talata, Matthew chapter 15 verse 7 to 8, sabi ni Kristo, "You hypocrites, well did Isaiah prophesy of you when he said, 'These people honors me with their lips, but their heart is far from me.'" Yun nga yung itsura ng hipokrito na nananalangin sila bilang pagpapakitang tao sa iba, pero ito ay hindi mula sa kanilang puso. So we pray in private as well as in public because we are not mere performers. At hindi natin ginagawa ang pananalangin at pagsamba at pagtitipon bilang pagpapakita lamang ng ating kabanalan, kundi dahil tayo ay may tunay na pasasalamat kahit tayo mag-isa ay nagpapahayag tayo ng pasasalamat sa ating Panginoon. So we also pray in private because we are united in love even when we are not gathered. So sabi sa Matthew 6:9 to 13, pray then like this, Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation but deliver us from evil. Makikita natin yung mismong iminungkahi ni Kristo na panalangin sa mga taong mananalangin mag-isa. Yun yung previous kakasabi lang niya. Pag ikaw ay mananalangin mag-isa, ay alalahanin mo na meron kang mga kapatid. So tatawag ka, Our Father, give us this day and forgive us our debts as we have forgiven our debtors. So maging sa iyong pananalangin mag-isa ay nasa iyong kaisipan at kamalayan na meron kang mga kapatid na kasamang tumatawag sa Panginoon bilang kanilang Ama. So, itong private prayers are between God and the individual. At sinusumpa natin ito pero hindi ibig sabihin na tayo ngayon ay magbabantayan at mag-check sa bawat isa ay nananalangin ka ba in private. Kapag kinuwento mo sa akin, hindi na siya private kasi sinabi mo na eh. So, tapos pwede naman ding magsinungaling ka or kahit ano pa, hindi, it is not something that can be effectively gauged or measured. Meron talagang ganyang mga sumpa. So, maging halimbawa sa mga ikakasal, nagsusumpaan sila to cherish and to love one another. Ay, yun ay affections of the heart na hindi naman malalaman sa kanilang sumpaan. Ang makikita ay yung mga panlabas na ginagawa. Pero kasama sa kanilang isusumpa na iibigin ko ang aking asawa. So, ganun din ay meron tayong mga kasama sa ating sumpa dahil alam natin na ito'y tungkulin natin sa mga kasama nating miyembro na ipapanalangin natin sila. Hindi man nila malalaman yon necessarily, pwedeng malaman nila kung ipag-pray mo sila in person, pero meron din tayong pangako na gagawin natin yon even na hindi nila malaman kahit kailan. So yun, in private, we still remember them and we pray for them dahil kasama yun sa ating connection. We pray in private because we are united in love even when we are not gathered. So bilang pagtatapos sa ating lesson on public assembly and private prayer, ang nagiging tugon natin sa pag-unawa na uh, ang ating pagtitipon ay pangangailangan ng ating kaluluwa at yung ating pananalangin ay pagpapahayag ng ating patuloy na pagkakaisa sa ating mga kapatid kahit tayo ay hindi magkakatipon. Yung sinasabi natin sa 111 verse 1, ay ito yung salita ng mga awit na tinuturong ating maging awit din. Praise the Lord, I will give thanks to the Lord with my whole heart, in the company of the upright, in the congregation. Kung tayo ay magpupuri sa Diyos with our whole heart, with the sincerity, hindi ito out of performance, kundi ito ay may totoong pasasalamat at ibig sabihin na ito'y ginagawa din natin in private dahil ito'y totoo sa atin kahit hindi tayo makikipagtipon. And so we do not forsake gathering because we do not stop needing God who sends His grace through His church. We do not neglect private prayer because we do not stop loving our brothers and sisters when we are not gathered.
Ito ang simpleng mga dahilan kaya ito ang ating sumpa at ito sana ang maging espiritu ng ating pagtingin sa mga sumpa na ito. Sa ating pagganap doon sa ating mga sinumpaan, ito ang ating maging espiritu na tayo ay mag-a-attend hindi bilang dahil commitment natin at pagagalitan tayo na hindi natin ginagawa yung ating vow, kundi dahil tayo may pagkilala na ito'y pangangailangan ng ating kaluluwa. At ganoon din yung ating pananalangin na hindi naman nakikita, di batid ng kahit sino, pero tayo ay may pagsumpa na manalangin para sa isa't isa dahil bilang binigkis ng dugo ni Kristo, meron tayong malasakit sa bawat isa. Kaya patuloy nating ipinalangin ang bawat isa, even in private and even when they do not know about it. So ito ang ating sinasabi, we will therefore not forsake the assembling of ourselves together, nor neglect to pray for ourselves and others. So yun lamang po, meron ba kayong katanungan na maikli? 5 minutes. May 5 minutes na. Yes po. Pwede ba natin masabi na based sa lesson natin, ang pinagkasundoan natin meeting doesn't necessarily cover both morning and afternoon service. Parang sinasabi natin, yung covenant natin, hindi naman tayo binabound na umattend ng morning and afternoon. Actually, yung pong hindi po yun moral duty in a way, hindi po yun necessarily implied by the moral command of the fourth commandment that you keep the Sabbath day holy, that you attend both uh, morning and afternoon. Yun yung ordinarily expected, that is the normal way to do it. Pero hindi natin dapat isipin din na halimbawa mawala siya dun sa isa or even mawala siya sa buong araw, necessarily isang araw ay necessarily breaking the Sabbath. May mga pagkakataon even highlighted in the confession na mayroong works of necessity and mercy that are allowable sa ganong pagkakataon. So halimbawa, ikaw ay papunta sa church, tapos nakakita ka ng isang krimen. Tapos maaari kang may matulong, ganon. So baka lumiban ka, ganon, at tulungan mo muna 'yon. May mga ganong pagkakataon. Pero meron ding mga ang ayon sa moral command, you keep the day holy. So even if you are not in the assembly, you are expected at least to somehow keep a spirit of worshiping or attend to some kind of rest during the day, at hindi na kaya ka mag-absent ay para mag-negosyo or Salamat. yung mga ganong klaseng Salamat. Mabuti kasi iniisip ko na malinaw tayo doon. Kasi maaaring iba sa atin nag-expect na yung covenant natin covers attendance in both morning and afternoon, except na lang for works of necessity, piety, yung sinasabi mo necessity, or if you are providentially hindered. And then number two, kung yun naman pala, number one, our covenant, sinasabi natin, doesn't expect us to be in the service morning, afternoon, that it means it's not a violation of our covenant necessarily. Tapos number two, ang tinutukoy bang assembly dito is limited only to Sundays? Or ano ba yung, or are we just referring to the stated meetings on Sundays? Kasi hindi naman stated meeting yung Wednesday. Yung ano po kasi, yung language of forsaking the assembly ay nanggaling mismo sa Hebrews 10:25 at theologically that is always understood as the gathering on the Lord's Day. Sabi ni si John Owen ay nagli-lean doon sa yung salitang kasing yun ay naginamit na gathering ay episynagoge, tapos that is only 2 times used in the New Testament at mukhang may relation to the word synagogue, na yung kanilang pagtitipon na katulad ng synagogue. Pero hindi necessarily synagogue ang tinutukoy, pero in any case, yung particular na tinutukoy ay
yung Lord's Day Assembly, meron pang reference later, so ano, as the day is growing near. Yung pagkabit noong kanilang weekly Lord's Day until the final day, yun ay something theologically connected. Again, yung tinutukoy even in the text, in the basis biblical text, ay only the Lord's Day. Yun yung masasabing wag mong talikuran. Yun yung bawal talikuran. At again, yun ngang pinakababala ay ang masamang pinagbabawal ay kung ito'y talikuran, you forsake it, at hindi yung magagalit na tayo kung mag-absent siya isang beses, gano'n. So, minsan may mga mali talagang pag-a-absent, halimbawa nagtrabaho or ano man, pero even then hindi tayo dapat na necessarily nagagalit agad. Hindi gano'n ang maging tugon, may pag-unawa and patience to someone, kasi nga ang panganib nito ay sa kanilang sariling pananampalataya, and yun yung mas tinutukoy. Hindi masasabing covenant duty necessarily, even kung yung Sabbath nga ay that is a fourth commandment, it's literally the fourth commandment. Tapos sabi natin na maaari tayong magbigay ng palugit even for absence in the afternoon service, pati yung syempre any other thing that we decide to do on the weekdays which is not backed by a moral command like that. So Thank you, thank you. So yun para malinaw lang mm. na we're referring to Lord's Day lang Yeah po. ito. Particularly, yung pinakamasama sa kaluluwa ng tao, kasama sa kautusan ng Diyos in His moral uh, uh, in design for humanity, kasama sa kanyang creation, paglikha ng tao, na sa kanyang disenyo sa tao, kailangan siya ay natutulog araw-araw, di ba? Hindi nagagawa kapag ang tao ay lumiban sa pagtulog, siya ay nababaliw. At ganoon din naman kapag siya ay hindi nagpapahinga spiritually every seventh day, kasama sa creation mandate yun, sa pagkakalikha, ang nangyayari ang kanyang spirito ang napapahamak. So, Yes, yun po yung particular na yes, salamat. dapat nating iniingatan. Seventh. Salamat. Opo. Tapos iniisip ko rin Hmm. kung ganun, ano magiging action ng isang member, halimbawa, Mhm. he absents himself in one day, halimbawa, dahil meron siyang importante, urgent na he is providentially hindered. Mhm. Pwede ba natin masabi na, pwede ba natin maging kasunduan bilang members ng church na kung tayo ay providentially hindered, magsabi man lang tayo na hindi ako makakapunta dahil may lagnat ako, baka Mhm. makahawa pa ako. Or wala lang, total hindi naman part ng covenant pala na to be there every Lord's Day. So hindi ko na kailangan sabihin ba't hindi ako attend. Mhm. Or pwede ba natin maging kasunduan yun? Total covenant naman natin to, tipan natin to, that we will support the ministries of the church. Hindi man every Sunday na nandito, pero at least iniisip ko baka pwedeng maging kasunduan Mhm. uh, on the part of pastor, makakatulong sa kanya since he's the shepherd of the church, Mhm. malaman man lang yung whereabouts natin kung nasan tayo o kung naging absent tayo, or even to our fellow members na we have Mhm. committed ourselves to worship together. Hindi ko naman pwede masabi every Lord's Day. Mhm. Well, ayun po, magandang gawain na magsabi pag nag-a-absent. But again, even someone who na tumalikod dahil sa maling dahilan, ay mag-extend tayo ng concern and understanding. So, yung tao din na makalimot magsabi, halimbawa meron talaga siyang magandang dahilan at halimbawa di siya makapagsabi, also mag-extend tayo ng concern. So, parang mas siguro nasa atin na lang na maging concerned to anyone with the attendance. Kapag magdagdag din tayo, halimbawa, parang magdagdag tayo ng another line in the covenant na kung di ako makapagsabi, Hindi ko naman oo nga po. sinasabi. Pero anyway, maganda, maybe magandang may recommendation na gano'n, maganda magkaroon tayo ng attitude na dahil meron tayong pagpapahalaga sa attendance, tayo ay magsabi. Pero
ayun, not necessarily a hard and fast rule, and also it's a mutual kind of obligation. Yung nag-absent, magandang makapagsabi. Pero minsan, halimbawa, meron nga siyang sakit, baka kinabukasan na siya magsabi. Or, Definitely. Iniisip ko kasi, Brad, mm, bawa sa office, di ba? mm, Kung hindi tayo makakapasok sa office, opo, natural. opo, Sabi mo, boss mo, o office mate, hindi ako makapunta. mm, Sorry, hindi ako nakapag-file ng leave, pero opo, I yan, cannot go, maganda. etc., etc. Mm, Because we value the work, we mm, value our employment, etc., our boss, as a sign of respect. mm, So, parang hindi man 100% o 1:1 yung opo, analogy ko, pero opo, gano'n nga din. I don't Maganda want nga to talaga I na don't merong sound I op don't want to mm, sound legalistic, etc. mm, No sa atin yun, eh. For as long as it's not found in the Bible, you don't make rules. That's given. Pero opo, para sa akin, di ba, tama lang na magsabi. oo, opo. Mm. Ayun, maganda nga yun na maging habit natin, and also kung hindi man tayo makaka-attend ay gagawan natin ng paraan na on that day we find some kind of rest spiritually. So even alone, ano, yun yung mga bagay na we commit to do, and also is our duty to God o kahit saan tayo mangyari. So dapat we are committed to that, and we are concerned to have our Sabbath rest weekly, which is part of the design for our souls. Tapos kung hindi natin magagawa yun, siyempre medyo natural sa atin na magkaroon nga ng concern, and also express it to officers or someone na hindi tayo maka-attend. Ganun. So, Oo. Tsaka ito maganda. pa, Brad, Yes. iniisip ko, baka ma-misinterpret ka. Mhm. This coming Sunday, I want to Mhm. sanctify the Lord's Day. I'll have my meditation in the prayer Opo. mountain. Oo nga po. I Mm. won't, Mhm. hindi ako obligado naman umatin if this coming Sunday. I feel Mm. like being alone in prayer, fasting, etc. Mhm. Parang gusto ko tanong, okay lang ba yun? Yun nga po, yun yung nagpapahayag ng self-sufficiency, na instead of yung faith. Kaya meron din tayong lesson on that before, Reformed piety, the ordinary means of grace. Na dahil naniniwala tayo na sanctification is by God's grace alone, at ang pagkilos ng Diyos is through means, at ang means niya ordinarily ay the church. So yung ating pagpili na maging mag-isa, even ano, na tingin natin mas mabisa na mag-isa tayo kaysa makipagtipon, ay imbensyon natin yon, ating pananaw na ah, may pakinabang yung sarili nating espiritu, hindi yung pagkilos ng spirit sa pamamagitan ng iglesia. Ganoon yung paraan ng yung tingin kasi ng mga tao na ang tulong ng banal na espiritu sa kanyang pagbukas sa atin para maunawaan ang salita ng Diyos ay isang miraculous working mystical sa paggawa sa ating isipan. Pero yung biblical na sinasabi ay ang ginagawa ng Espiritu sa at pagbukas sa atin ng banal na kasulatan, una siya yung nagsalita. So yung mismong salita ay empowered by the Spirit. Pangalawa ay yung Spirit ang nagbibigay ng kaloob sa mga nagtuturo, at yun yung kanyang paraan para yung pagkilos niya sa pagtuturo at sa iyong pakikinig, yun yung paraan ng paggawa ng Diyos para ikaw ay makaunawa. Kaya nga sabi ng isang Ethiopian eunuch, sabi niya na, how will I understand if no one teaches me? Mas ganun din yung ordinary pag-intindi ni Paul na how will they have faith if no one preaches? At yung sinabi ni Paul sa Ephesians 4 na ito ang paraan para tayo ay lumago sa pananampalataya, ay nagkaloob ang Diyos ng mga magtuturo. So, lampas-lampas na tayo sa oras. Anyway, tingin ko mapupunta pa tayo dito. Yes po, last na daw. Sige po. Tingin ko ito din pag-uusapan natin sa meeting. Sige po, sige po, sige. Sige po. Okay, ngayon na lang. Sige po. Okay. Um, Pwede bang maging dahilan ng pagka-excommunicate o matiwalag ang isang member na dahilan sa kanyang trabaho na required siya sa work all Sundays, Mhm. kaya nakakapagliban siya sa pag-attend? Usually po hindi. Kapag yun ang dahilan na ano, hindi siya makapag-work,
hindi siya makapag church dahil required siya sa work, hindi excommunication, merong clause for that in our constitution, and ganun ang pagkakaintindi from the constitution na pinaghanguan natin kay Sam Waldron, na halimbawa may isang taong nawala, hindi natin na contact, at nawalan lang ng contact, di natin alam kung ano nangyari. So sa kanila, hindi man lang i-excom yun kahit hindi nila na contact. Kasi hindi mo naman alam kung ano nangyari, nawalan ba siya ng pananampalataya o hindi. So ang nangyari lang, exclusion, not under discipline. Kinuha din natin yung ganong klaseng prinsipyo na mayroong ganon na pwedeng alisin lang sa membership, pero hindi under discipline, hindi na pagtitiwalag or pagkilala sa kanya bilang walang pananampalataya. Ganon din yung, halimbawa na hindi talaga siya nag-church dahil lagi siyang may trabaho sa Sunday, may ayun ay hindi niya matutupad yung kanyang ah, covenant, so siya ay aalisin sa membership, pero hindi na i-declare natin by excommunication na hindi na siya isang mananampalataya. Anyway, tapos na po yun. Ang dami nagtanong. Mukhang mainit na. Sige daw po. Sige ba? Kung magkakasala ba tayo kung ni-neglect natin ang Lord's Day? Apo? Ni-neglect natin ang Lord's Day? Opo. Ang Lord's Day po ay ipinag-utos sa atin, we should keep the Sabbath day holy. Naniniwala tayo in the Reformed tradition that the fourth commandment is morally binding to all people and even unbelievers. So, ang pagliban sa, ang hindi pagpapahinga on the Lord's Day, and especially sa explanation ng Heidelberg Catechism kung ano ang what is required of us in the fourth commandment, that I, especially on the Lord's Day, diligently attend church to study the Word of God, to receive the sacraments, and to call publicly upon the Lord. So, yun po yung pag-unawa ng Reform sa fourth commandment, na kailangan and ordinarily we diligently attend church, especially on the Lord's Day. Yun yung panawagan sa atin na on the Lord's Day, we be with the Lord's people to hear the Lord's word. Last na po yan. Okay. Yung last ko, 2 question. Sige po. Unang question. Paano kung yung miyembro niyo o mananampalataya is sabihin niya basta maka-attend lang ako ng isang session. Hindi ko nabuuin, okay na sa akin yun. Laging ganun. Pangalawang tanong, papaano naman kung isa naman nandun ako sa kabila Dito naman ako sa atin sa hapon o sa umaga. Laging ganun. Nababiolate ba ang vow sa covenant? Yung pong tungkol sa yung gusto niya attend lang siya isa tapos sapat na yun bilang fulfillment of the fourth commandment, ay hindi po yun ang ating paniniwala. The fourth commandment is to keep the whole day, to keep a holy rest all the day, and to devote ourselves to public and private exercises of worship. Hindi po ibig sabihin na wala kang ibang gagawin on that day. I do believe pwede maglaba, pwede magluto, pwede mag-grocery kung kailangan. Pero on the day is a day of worship at ginagawa dapat natin yun. So, yung tao na tingin ay pwedeng umattend lang siya sa isang session tapos the rest of the day gagawin niya kahit ano. Yun ay kailangan turuan, and any correction in such ay with patience and teaching. So, kailangan siyang turuan with ng long-term na pag-aaral. Ganoon po ang pagtatama sa may mga maling pag-unawa. Doon po sa uma-attend sa dalawang iglesia palagi sa umaga sa hapon, ay kung maaaring maging ganun ang kanyang kalagayan at hindi na tingin niya ito ay okay naman, or tingin niya ay maaaring may kalagayan siya na yun ang kanyang mapuntahan. Hindi naman yun necessarily mali kung siya ay sumasamba. Hindi rin naman necessarily mali kung on one Sunday halimbawa ay gusto niyo umattend sa ibang church. Yun ay open in our covenant. So may mga mag-extend tayo ng understanding sa situation, depende. Pero kung meron siyang pananaw na kahit saan ako pumunta, or wala kang commitment to any church,
tapos attend ka sa iba-iba or ano pa mang ganong klaseng mga pag-iisip. Again, patience and teaching, we correct. So, ganun po yung kilos. Anyway, yun po. Plano sana ay 15 minutes na, pero opo, tapos na po. Pwede pong, sige, mag-prayer po. Yan. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, kami nagpapasalamat sa inyong salita na naglilinaw sa amin ng inyong katuruan ukol sa kahalagahan ng public assembly and private prayer. Dalangin nga namin na patuloy niyo po kaming turuan sa mga bagay na ito upang ito'y aming magampanan, hindi lamang dahil ito'y tungkulin namin na sinumpaan namin sa iglesia, kundi na kikilala namin na ito'y pangangailangan ng aming kaluluwa at pagpapahayag ng aming pag-ibig sa isa't isa. Kaya sa pamamagitan ng inyong salita, sa lahat ng aming pag-aaral ay patuloy niyong ipaglinawin sa amin ang mga katuruang ito nang sa gayon nga ay patuloy kaming kumapit lamang sa iyo at patuloy na lumago ang aming pag-ibig sa aming iglesia. Samahan niyo pa kami sa lahat ng aming gagawin sa buong araw na ito at kasangkapanin niyo ang iglesia upang kami nga ay mapalakas sa aming pananampalataya at mapataas ang aming pag-ibig sa iyo. Aming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen.